Isa ka rin ba sa mga tinamaan ng mga online loan scammers na ito na kung saan ikaw na dapat yung mabibigyan ng pera dahil sa loan pero ikaw pala ang magpapalabas. Kaya ang sakit talaga sa kalooban kapag nalaman mo ikaw ay niloko, trinaydor at in-scam ng mga company ito na nagpapanggap na online loan companies. Hanggang ngayon kasi, ang daming nagko-comment tsaka nagme-message sa akin kung legit nga ba ang mga companies na sinasabi nila. Pero lahat sinasabi na magbayad daw sila ng mga processing fee, OTP fee, unlocking fee, at kung ano-anong mga fee na yan. Kaya yung iba, naloko na talaga at nagbayad. Yung iba naman, natuto na sa mga ganitong kalokohan. Nag-vlog kasi ako dati about sa mga online loan scam. So, ipinaliwanag ko kung ano yung mga schemes nila na kunwari daw mag-offer sila ng 100k tapos yun pala, biglang sasabihan kanila na magbayad ka ng 5k para sa unlocking fee tapos biglang magiging 10k sa processing fee, magiging 20k dahil hindi daw tinanggap. Yung mga ganon hanggang sa na-scam ka na. And hanggang ngayon, ang dami pa rin ang hindi alam tungkol sa online scam na ito kaya mag-ingat-ingat kayo. Dito makikita mo na marami nagsasabi, pinag-deposit din ako ng, ayan, yung mga halagang yan. Dumating po ako sa point na mag-withdraw. Hindi ako pwede magkamali. Tama talaga nilagay kong account. Ayan. Tapos, bakit pagkatapos ng successful withdrawal, 77 pesos lang na withdraw ko. Tapos sabi, need ko daw ulit mag-deposit ng 24k para makuha ko yung 102k. Sabi, ayaw ko na. Kasi bakit ako magbabayad ng 24k kung hindi ko naman makukuha ang 77k? Kailangan daw kasi magbayad ng 24k para mabigyan ulit ng bagong OTP. Sabi, hindi, ayaw ko na magbayad kasi wala na ako pera, kaya nga ako nag-loan kasi need ko ng pera. Bakit yung pa ako pagbabayaran ng 24k? Tas kahit daw hindi ko nakuha yung 77k, kailangan ko pa daw bayadan buwan-buwan. Papakulong daw ako or papadampot sa NBI pag hindi daw ako magbayad. O 'di ba? Mga ganitong klaseng scheme. So, ganyan din ginawa sa akin. Tingin ko nga, yan din ang scam sa akin. So, pa-assist ako. So, ang magagawa lang nyo is mag-report sa mga pulis kapag nagbayad na kayo, no? Kasi dapat, kayo yung bibigyan kasi nga nagdo-loan kayo, hindi yung kayo ang magbabayad. So, naibigay nyo na yung pera nyo sa mga scammer. Ayan. So, marami na nagtatanong, legit po ba yung Corza Finance Corporation? Ayan. Tapos, ganyan din po yung nangyari sa akin. Scam po ba yung FIG Lending? 70k ang nawala sa akin. Dallas Finance Corporation, ganyan siya pero hindi ako tumuloy. Ang dami, everyday, nagbe-message sila sa akin. Putos ganito yung mga sinasabi nila. Kaya kayo mag-ingat-ingat kayo kung sino yung pinag-loanan nyo. Kasi baka yung naglo-loan, yung loan na dapat yung pag-loanan ng pera, scammer pala. Ang masaklap pa dito, there will be a limited or zero chance na mababawi mo yung pera mo. Not unless magkaroon ng miracle, no? Pero most of the time, hindi mo mababawi yan, lalo na kapag hindi mo kakilala yung scammer. Saan mo hahabulin yung pera, di ba? Kasi nga, scammer yung kinausap mo at hindi nila totoong identity yung binibigay nila sa'yo. So, mahina pa rin yung parang security protection ng mga biktima, lalong-lalo na kapag mga fraud activities dito sa Pilipinas. Kaya talagang dapat maging mapagmatsyag kayo and i-report nyo na lang agad sa mga PNP or NBI, Anti-Cybercrime Division. Maluluka ka talaga kasi may mga nawalan ng 24k, tapos as big as 50k, pero mas nakakaloka yung mga nawalan ng 77k, 90k, tapos more than 100k. So, biruin nyo, ang daming mga na-scam, ang daming mga napaniwala. Tapos, ang daming nagtatanong sa akin kung legit ba ang mga company na to. Bakit daw hinihingan sila ng processing fee, OTP fee, unlocking fee, yung mga ganyan. So, kung alam nyo nang humihingi sila ng pera, pero loaning company yan, tapos hindi mo alam kung totoo silang company talaga, wag nyo nang i-entertain. Yung iba kasi, akala nila makukuha nila yung ino-offer ng 100k na loan, yun pala sila ang nakuhanan ng 100k. Ito ang mga tips para maiwasan nyo yung mga scammer na nagpapanggap ng online loan companies.
number one, has no advance approval fee or membership fee. Kaya nga, di ba, gusto mong mag-loan kasi para makahiram ka ng pera at babayaran mo buwan-buwan. Pero, hindi mo kailangan magbigay ng pera sa kanila. Number two, online payment is through bills not sent sa GCash. Ito yung mga mahilig na nagpapabayad via GCash o kaya bank deposit, no? Tapos iba yung name na ipapalagay nila kapag magsasend ka daw ng deposit para daw sa advance fee. And then yung number 3 naman is never give your OTP. Dito kasi tayo nadadali, no? Kapag nagbigay ka ng OTP fee or OTP mismo ng inyong bank account o kaya GCash mo, doon na nila kukunin yung GCash mo, uubusin na nila yung pera mo. Tapos yung number 4 naman is call customer service to verify kung ano nga ba yung legitimacy ng kinakaharap mong online loan company. So, eto yung mga, dito mo madedetermine kung legit sila or hindi. Ayan. Tapos number 5, only apply at the website and mobile apps. Hindi sa Facebook, hindi sa kung sino-sino man yung nagbe-message sa'yo na fake naman yung mga profile na ginagamit sa Facebook. Kaya, i-verify, maging mapagmatsyag at magtanong-tanong kayo para hindi kayo mabiktima ng mga nagpapanggap na online loan scammers. May mga nahuli na, so kagaya niyan, may mga nahuli pero ang dami pa rin. So ilan lang yan sa mga punes or hawak na mga sindikato pero ang dami, no? Ang dami, nag-establish pa nga sila ng parang computer shop tapos naghahanap sila ng bibiktimahin nila. Usually, dun sa mga dating apps, talamak sa dating apps na kunwari daw, magpapanggap na naghahanap daw sila ng love, tapos maging love scam pala yung eksena. And, pumunta na lang kayo sa police station, ipablatter nyo sa cybercrime division para ma-record yung company na ginagamit nila bago sila magpalit pa ng ibang loan scam. Kasi yan yung mga, kunwari daw, nagpa-register sila sa SEC, pero kapag ipapa-verify mo sa SEC, hindi pala register or walang ganyan company. Tapos, mag-file ka din sa NBI para magkaroon ng record yung NBI kasi malay mo, susunga-sunga yung scammer na to na ginamit niya yung pangalan niya. So kapag mag-apply sila ng trabaho, makakarma sila dahil nahihit na yung kanilang thumb mark o kaya pangalan nila para hindi na sila makapagtrabaho, makakarma talaga sila and mahuhuli sila ng mga police. Yan. So yun yung mga dapat nyo nang gawin kasi once na nawala na yung pera nyo sa mga scammer, I don't think maibabalik pa sa inyo yung mga nawala sa inyong pera. And that's the sad reality. Sana may natutunan kayo dito, especially sa pag-prevent ng mga scam or yung gagawin mo kapag scam na yung kausap mo na nagpapanggap na loan company. And syempre, the only way talaga na pwede nyo gawin kapag na-scam kayo, i-report nyo na agad sa mga police. So, paulit-ulit ito kasi ang dami paling nabibiktima. So, we cannot blame them. Huwag natin silang i-blame kasi mas matalino na ngayon ang mga scammers. So, I hope may natutunan kayo dito. Always protect your siguro mga accounts, mga pera nyo, and huwag nyo ipamigay sa mga scammers. So, that's it guys. I-follow nyo rin ako, The Story of Anthony, sa aking Instagram account and syempre sa social media profiles ko para makatulong din sa akin to as a content creator. So hanggang dito na lamang po. More updates to come. Mag-message kayo lang. Thank you so much.